So eto na mga idol, matapos manalong Yokohama B Corsair kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors sa score nga po na 69-79 ay puring-puri ngayon ng Japan B-League ang ating pambato na si Kai Sotto. Paano ba naman kasi napakaganda umpisa pa lamang ng laban sa first quarter ay uminit na agad etong ating pambato na si Kai Sotto. Doon na ibang ko talaga siya ni Coach Taketo dito nga po sa second quarter at 2 minutes lamang siya naglaro. Pagdating naman ng second half ay doon bawing-bawi si Kai. Si Kai Sotto po ay nakapagtala ng 18 points with 5 rebounds and 5 blocks. Kung titignan nyo, magandang stats na yan mga kaibigan. Nabawi na ni Kai Sotto yung last performance niya na hindi maganda, na meron lamang siyang 5 points. Ang sinasabi natin dito, nandun pa rin yung consistency ni Kai, hindi nagbabago. Sa kabila ng wala namang Yuki Kawamura, napatunayan na ngayon na hindi nagdedepende si Kai doon. Kahit sinong point guard nandiyan dyan, basta kahit papaano maaasahan na ilalabas ni Kai Sotto ang kanyang full potential. At ngayon po, ang ganda ng balita natin, last 3 games na lang po ang Yokohama B Corsair. After po nito, dediretso na itong si Kai Sotto sa Amerika para sa kanyang matinding training sa nalalapit nga po na Olympic qualifying tournament na mangyayari o magaganap ngayong July. So kung titignan nyo, okay na nga ba si Kai Sotto? Solid na nga ba ang mga muscles niya para sa nalalapit na Olympic qualifying tournament? And then alam naman natin, 20 pounds lang ang plano ng Japan B-League para idagdag kay Kai. Pero ngayon sumobra pa nga dahil na nga rin po sa kanyang napakagaling na conditioning coach na halos araw-araw po siyang itinitrain or pinapractice. Kaya napansin natin si Kai talagang umiilalim na nakikipagbalyahan. Pag nahahawakan niya ang bola, dinadrive niya, wala siyang pakialam kahit may bantay. So yung sinasabi nating improvement kay Kai, nangyayari po yan kada may laban sila. Nag-iiba. Nandun pa rin yung sinasabi natin, hindi naman perfect hindi kailangan sobrang consistent ng stats ni Kai Alam natin may pagkakamali din, may pagkukulang din, pero syempre nagdedepende pa rin tayo sa mga kakampi ni Kai. Kapag okay nilalaro ni Kai, mas okay yung kay Kai Sotto. Syempre kapag hindi napapasahan ng bola si Kai, atural hindi makakapunto sa ating pambato na si Kai Sotto. Well mga kaibigan, sobrang abangan po natin dahil eto na nga po, kuhanan na ng mga player para sa next season. Kaya si Kai Sotto kahit nakita nyo walang Yuki, todo pakitang gilas yan. Ibig sabihin may nagbabantay kay Kai at meron tayong magandang update sa makukuha pagkatapos nitong season na ito sa Japan B-League. 3 games na lang mga kaibigan, and then doon na talaga boom, lalabas po ang tunay na dahilan o tunay na paglalaruan ni Kai Sotto sa next season. Patuloy ko kayong update mga kaibigan, and please wag yung kakalimutan mag-like and subscribe.